Nag-deploy mga kapatid ang Kuwait ng air defense system dahil nga sa mga sunod-sunod na pag-atake ng mga missile at drone attacks mula rito sa Iran mga tol. Pag-usapan natin mula rito sa Net25, samahan ninyo ako. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Okay, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Pag-usapan nga natin itong naging retaliation ng Iran sa pinakahuling pag-atake ng Amerika sa kanila. So ngayon, ang binalikan nila itong military base ng Amerika dito sa Kuwait. At ang sabi nga ng Kuwait, nag-activate sila o nag-deploy sila ng air defense system para sa mga paparating na missile at para sa mga drone attacks mula sa Iran. No? Panoorin natin itong balita. Nag-deploy ng air defense systems ang Kuwait matapos ang umano'y missile at drone attacks sa gitna ng lumalalang sigalot sa West Asia. May may military base sila ng Amerika dyan eh. At the same time, dito daw nagmula yung mga ginamit na pag-atake doon sa mga base ng Iran. Kaya eto yung binalikan din mismo ng Iran. Ayon sa militar ng Kuwait, kasalukuyang hinaharang ng kanilang air defenses ang mga hostile missile at drones. Nangyari ito kasunod ng panibagong airstrikes ng Estados Unidos sa timugang bahagi ng Iran. Ayan o. Kita nyo mga tol kung ano nangyayari. Hindi ko sinasabing dapat matakot na Pilipinas. Huwag na tayo maglalagay dito ng mga military base ng Amerika. Paano pag tayo naman nang nadami sa ganyan? Wala pa tayong pinag-uusapang ganun. Kaya mga tol, wag muna kayo mag-advance mag-isip. No? Ang pinapanood lang natin ngayon dito is yung mga kaganapang nangyayari dito sa Middle East. Para at least meron din tayong idea. Teka, Amerika ang umatake sa Iran na. Bakit ang pinupunterya ng Iran? Amerika ang umatake sa Iran na. Bakit ang pinupunterya ng Iran etong Kuwait? Ano bang kasalanan ng Kuwait sa kanila? So para meron lang tayong sagot, ayon nga rito sa mga balita na pinag-uusapan natin mga tol, yung mga missile daw na ginamit ng Amerika para punteriyahin yung mga base militar din ng Iran is nagmula dito sa US bases dito sa Kuwait. Nagbabala na ang IRGC na sinabi nila hindi pwedeng magiging unanswered o magiging walang sagot dito sa mga pinakapanibagong pag-atake ng Amerika. Gaganti daw sila at may mas decisive daw ang kanilang magiging pagganti. So eto na nga yung pinag-uusapan natin, gumanti na sila. No, at sinasalag na ng Kuwait etong mga missile at mga drone attacks na mula dito sa Iran. Samantala, nagsagawa ng retaliatory attack ang Islamic Revolutionary Guard Corps o IRGC laban sa isang base o base militar ng US malapit sa Bandar Abbas. Hindi pa yung Bandar Abbas, yun yung missile sites ng Iran na pinuntirya ng Amerika, no? Yun yung pinuntirya ng Amerika na iginaganti ngayon ng IRGC. Base militar ng US malapit sa Bandar Abbas. Hindi pa tinutukoy ng Iran ang eksaktong lokasyon ng target, ngunit nagdulot na ito ng pangamba sa rehiyon. So, ano ba masasabi natin dyan mga tol? Eto, expect na naman natin yung mga panibagong pagsirit ng presyo ng langis, presyo ng krudo at asahan ninyo mga tol na talagang wag naman sanang mangyari na magkaroon ng official na tapos na ang ceasefire at panibagong bakbakan. Sana hanggang dito lang to, no? Naglabasan lang sila ng sama ng loob, okay na yan. No, siguro nainip lang sila sa sobrang tagal ng ceasefire, pero sana hanggang diyan lang yan at sana wag nang lumala pa yan at ma-continue o maituloy nila yung naudlot na digmaan itong nakaraan. Anong masasabi ninyo diyan mga tol? Pwede kayong mag-comment sa ibaba. Nagbabala naman si US President Donald Trump dito sa Oman na kapag hindi umayos-ayos ay papasabugin daw nila ang Oman. So panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News and Rescue. Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. Naiintindihan daw yan ng Oman. No? So, isang nakakakilabot na babalayan ni US President Donald Trump kapag hindi daw nag-behave katulad ng iba etong Oman. No? Ito'y sa gitna nangyayari ngayong mga sigalot dito sa gitnang silangan. Etong Oman mga tol, ito yung malapit din dito sa Strait of Hormuz. No, sila yung pinakamalapit na mga bansa dyan at kapag hindi daw umayos-ayos itong Oman, sabi nga rito ni Trump, we'll blow him up, sabing ganun.
Nagbabala si United States President Donald Trump sa bansang Oman na huwag makisali sa usaping pagkontrol sa Strait of Hormuz o kung ayaw nitong madamay sa mga pag-atake. Ayan na. Reaksyon ito ni Trump sa naunang pahayag ng Iran na planong pagkontrol sa Strait sa pamamagitan ng isang joint agreement sa Oman. Batay sa naunang pahayag ni Iran Foreign Ministry Syed Abbas Araghchi, ang Strait of Hormuz ay sakop ng coastal waters ng Iran at Oman. So ito nga no, Iran, yung nasa bandang taas at Oman. Sabi nga gano'n ni Abbas Araghchi, meron daw silang jurisdiction dyan at balak nga daw nilang permanente kontrolin yan at magpataw ng toll o bayad sa lahat ng mga gagamit ng Strait of Hormuz. Which is yan yung binababalaan ni Trump. Sabing gano'n ni Trump, wala daw kahit na sino mang bansa ang dapat mag-control niyan o maningil ng bayad dyan sa dagat na yan dahil yan daw ay international waters. Gusto ko lang muna makuha kung ano yung inyong magiging reaction dito. No? Sa tingin nyo ba tama ang Iran at Oman na dapat kontrolin nila to at maningil sila sa lahat ng gagamit nitong dagat na to? O tama si Trump na dapat walang sino man sa kanila ang kukontrol nito at dapat malayang nakakadaan ang lahat ng shipping lanes dyan o lahat ng mga vessels dyan nang walang binabayaran. No? Comment kayo sa ibaba kung sa tingin ninyo sino ang dapat nating panigan dyan. Kaya hindi ito maituturing na international waters. Sila aniya ang nangangalaga sa maritime environment ng strait, kaya plano nilang maglagay ng environmental at navigational fees. Yun nga balak nilang maglagay ng ganyan. Kumbaga toll na nga rin yun, toll o paniningil na nga rin nila sa lahat ng mga dadaan dyan. Subalit naninindigan ang US leader na ang strait ay international waters at dapat manatiling bukas at walang sinuman ang dapat magmay-ari. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it. That's Magbabantay daw sila. part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters. Samantala, inihayag rin ni President Trump na wala itong balak bawiin ang economic sanctions sa Iran. Hindi rin ito papayagan na maibalik sa kanila ang frozen funds at assets nito. Ito yung hinihingi ng Iran pinababalik sa Amerika yung $24 billion na frozen assets ng Iran. No, pinapabalik ng Iran dito sa Amerika. So wala daw balak si Trump, isaoli yun. Pero kung magiging maayos lang sa pakikipag-usap ang Iran, ay saka pa lang niya papayagang maibalik at magamit ng Iran ang naka-embargo nilang pondo. No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. Aabot sa $120 billion ang accumulated funds at assets ng Iran na naka-freeze dahil sa iba't ibang economic at nuclear sanctions. So ang hinihingi lang nito ng Iran itong nakaraan yung 24 billion na naka-freeze dito sa US. Pero other nations where Iran funds are blocked due to global banking system sanctions. Sa India, sa South Korea, sa Japan, sa Luxembourg, Germany, Turkey. Napakarami, napakalaki rin pala yung ito. Approximately Iran na magkano yung total? They claim is theirs. We'll keep control of that money. aabot sa $120 billion ang accumulated funds at assets ng Iran na naka-freeze dahil sa iba't ibang economic at nuclear sanctions. Grabe. Assets ng Iran ang naka-freeze, hindi nila mapakinabangan pero kanila. Sa negosasyon, $24 billion lamang na halaga ng pondo ang hinihingi ng Iran upang makatulong sa pagbangon ng kanilang ekonomiya na isang kritikal na punto ng kasunduan. Ayon kay Trump, posibleng maibigay ang hinihinging ito ng Iran kung maayos silang makikipag-usap. Pero sa ngayon, hindi ito posible. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. Alam mo na, medyo alanganin din yung lagay ng Iran no? Kasi bukod sa binubomba sila ng Amerika at ng Israel, hawak ng Amerika yung napakalaking halaga ng assets nila. No? May sanctions sila at naka-freeze. Kaya talagang medyo bagsak din talaga ang ekonomiya ng Iran ngayon. Tapos hinaharang pa ng
Amerika yung ano, 'di ba? Yung mga barko dito sa Strait of Hormuz na papunta at paalis ng mga Iranian port, which is hinaharang nila yung mga income na sana ng Iran. Sa panig naman ng Iran, sinabi ni Iranian Parliament Head of National Security Committee Ebrahim Azizi na hindi mapasusunod ang Iran ng mga banta ni Trump. Ang malinaw aniya ay naghahanap na lang ito ng paraan upang makaalis sa kahihiyan dahil wala na itong maurungan kundi magbanta at makiusap ng isang kasunduan. So ngayon tingnan natin kung sino talaga ang pinaka may control sa kanila. Noel Polya. Ay nako po. Tulad nga nung sinabi ko nitong nakaraan, wala tayong pinapanigan dyan. Ako ewan ko kayo. Pero ako wala akong pinapanigan sa kanila. Kahit sino kasi sa kanila mga tol pareho tayo magiging apektado Iisa lang naman din mga kapatid yung bansa natin at magiging iisa lang din naman ng presyo ng krudo. Depende na lang siguro sa mga gasoline station. Pero ang pinakamalinaw, lahat tayo apektado sa nangyayaring digmaan ngayon dyan. So bakit tayo papanig sa kahit na sino man dyan? Anyway, pwede kayo magbigay ng inyong sariling komentaryo at opinion sa comment section sa ibaba mga tol.